Sa Binangonan sa Rizal, isang bahay ang inararo ng isang cement mixer. Sugatan ng may-ari ng bahay, gayon din ang driver ng truck. Mula sa Binangonan, Rizal, nakatutok live si Cara David. Cara. Yes, Mel, maglilimang oras nang nakabangga itong cement mixer truck na ito dito sa isang bahay sa Barangay San Carlos, Binangonan, Rizal. Sa ngayon, Mel, patuloy pa rin yung pagtatrabaho ng isang towing company dito para piliting hilahin itong malaking truck na ito palabas noong bahay. At dito rin yung ilang mga tauhan ng Meralco, nagkakabit sila ng bagong poste ng kuryente kasi may isang poste dito ng kuryente na nabali kanina nang bumangga dito yung cement mixer. May ilang mga bahay na apektado ngayon nito at wala ngayong kuryente dito sa Barangay San Carlos, Binangonan, Rizal. Ikwento ko lang sa inyo ng maikling-maikli, Mel, kung paano nangyari itong aksidente. Ang sabi ng mga residente dito, yung cement mixer daw ay nanggaling sa isang mataas na bahagi nitong kalsadang aking kinatatayuan ngayon. Medyo steep itong kalsadang ito at nung natanggal daw yung kalso nitong cement mixer, hindi nakabukas yung makina niya, bumulusok na raw ito pababa at kahit napilit na ipreno ng driver ay hindi umuubra yung kanyang preno. Ang ginawa ng driver, pilit niyang inilihis yung kanyang cement mixer at binangga niya dito sa isang pader dito sa barangay. Pero ang problema, sobrang bilis talaga nung force nitong cement mixer at tumuloy-tuloy itong bumulusok hanggang sa bumangga na nga ito dito sa bahay na ito ni Mr. Antonio Canlas dito sa Binangonan, Rizal. Sa sala at kusina nitong bahay na ito, tumama at nawasak talaga yung loob ng bahay na ito nitong gahiganting cement mixer na ito. Mabuti na lang at wala namang namatay sa naturang insidente, pero dalawa ang sugatan, si Mr. Antonio Canlas ang may-ari ng naturang bahay at ang driver ng cement mixer. Pasado 1:00 ng hapon, Mel, nang mangyari ang aksidenteng ito dito sa Binangonan, Rizal. May nakatatak na BF Construction ang naturang cement mixer sa katawan nito. Kilala ang BF Construction na pag-aari ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando. Ayon sa mga nakasaksi, dahil nakapatay ang makina ng naturang cement mixer, kahit ilang ulit daw na ipreno ito ng driver ay hindi raw ito umubra dahil hydraulic brakes daw ang gamit nito. Noong mga sandaling iyon, sa kasamaang palad ay nasa loob naman ng kanilang bahay si Mr. Antonio Canlas. At sa kasamaang palad nga, naipit ito sa loob ng kanyang bahay nang bumangga ang cement mixer. Nakarinig ako ng mga dagundong. Malakas po? Malakas, kalakas kasi. Parang ano po? Kala ko nga kung anong may babagsakan. Paglabas ko, yan, nakita ko nga yan. Doon lang ako, ninervous nga ako sa pangyayari. Po, wala daw pong kalso. Yung umandar po pababa. Sabi daw, pinabol po ng driver. Ang ingay na po na nagpapanik na po yung driver. Naipit po yung panong driver, tapos yung naman po, nasa loob, sugatan po yung katawan. Tumangging humarap sa kamera ang pamilya ng biktima pero nakausap ko sila kanina at nila nakipag-ugnayan na raw sa kanila ang kinatawan ng BF Construction at nangakong sasagutin nito ang anumang pinsala na idinulot ng aksidente. Kasalukuyang nakakonfine naman ngayon si Mr. Antonio Canlas, ang may-ari ng bahay, at ang driver ng cement mixer na si Mr. Crescencio Fernandez sa Angono Medical Center. 2:30 ng hapon naman nang dumating dito ang Meralco para ayusin ang mga kable ng kuryente na tinamaan ng aksidente. Nabali kasi ang isang poste ng Meralco nang banggain ito ng cement mixer. Meron na ring tow truck na dumating dito at nagtungo nga rito para hilahin ang cement mixer. Pero sa ngayon ay nahihirapan pa silang tanggalin ito dahil masyadong mabigat yung naturang truck at maraming kable nga ang sumabit dito. Mel, dahil nga sa aksidenteng ito, may ilang mga bahay dito sa Barangay San Carlos, Binangonan, Rizal na nawalan ng kuryente at ito yung pilit na inaayos ngayon ng mga tauhan ng Meralco. Sa ngayon, nakausap din naman natin yung pamilya nitong biktima at sabi nila stable naman daw ang kondisyon nitong si Mr. Antonio Canlas, pero kailangan daw itong mag-undergo ng isang operasyon kasi may nabali raw na mga buto sa kanyang katawan. So hanggang ngayon patuloy na nandito pa rin at nakahambalang itong malaking cement mixer na ito at hindi natin alam kung anong oras na ito matatanggal ng mga tauhan ng towing company na nandito ngayon. Pero pipilitin daw nila na matanggal ito at maibalik ang kuryente sa mga kabahayan dito sa Barangay San Carlos bago mag-umaga. Mel? Cara, may laman ba yung mixer?
Mel, wala namang casualties, wala namang namatay dito sa aksidenteng ito. Meron lang sugatan itong driver ng tow truck na naipit dahil dun sa aksidente at pati yung may-ari ng bahay na binangga ng truck. Kara, hindi mo siguro napakinggan yung mabuti yung aking tanong. Ang tanong ko, may lamang bang semento yung mixer? I'm sorry, Mel. May lamang simento. Yes, oo, may lamang simento itong kaya mabigat, cement hindi mixer agad na ito. mahugot. May Yes, Mel, merong ginagawang construction kasi dito dun sa isang kalsada. Nilalagyan nila ng simento yung mga tubo dito sa Binangonan, Rizal. At ang sabi ng mga residente dito, nung nangyari daw yung aksidente ay naglilinis daw ng cement mixer niya itong driver. Tapos nung nakita niyang natanggal yung kalso, hinabol niya at sumakay siya dun sa cement mixer para pilitin niyang i-brake ito pero hindi umuubra yung preno. Uy, Kara, napansin ko, tingnan mo yan sa video, merong initials na BF eh. Ito ba'y pagmamayari ni Bayani Fernando, Kara? Ito yung BF Construction na kilalang construction company ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando. At ang sabi na hindi pa natin sila na-interview pero nakausap natin kanina yung kanilang yung ilang miyembro ng pamilya ng biktima dito at ang sabi nakipag-ugnayan na raw sa kanila ang isang Mr. Romel Galang. Ito daw ay representative ng BF Construction at nangakong sasagutin ang anumang damages na idinulot nitong aksidenteng ito. Maraming salamat sa iyo, Kara David. Isang namumuong sama ng panahon ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Huling nakita ang low pressure area sa layong 730 kilometro sa silangan ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, malabo raw maging bagyo yan. Pero asahan pa rin ang pagulan sa silangang Visayas sa Tilagang Silangang Mindanao. Bunsod naman daw niyang buntot ng tinatawag na cold front. Sa Luzon naman, patuloy na iiral ang hanging amihan na posibleng magdudulot ng pagambong. Ilang lugar sa Mindanao ang binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Kabilang dyan, ang bayan ng Tudela sa Misamis Occidental. Nagiba ang bakod ng isang elementary school at nasira rin ang flood control dike doon. Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Region 10, 40 pamilya ang apektado. Binaha rin ang bayan ng El Paraiso at Sapang Dalaga. Sa Dapitan, sa Zamboanga del Norte naman, 4 na barangay ang apektado ng baha nang umapaw ang Dapitan River. Pati ilang palaya nasira. Inilikas na raw ang mga apektadong residente. Tinimog na mga mamimili ang mga tindahan na ngayon lang muling nagbukas matapos ang lindol sa Gihulngan, Negros Oriental. Ang mga nagtitinda ay nagbenta ng halos wala raw tubo at bilang tulong na rin daw nila yan sa kanilang mga kababayan. Nakatutok doon live si Micaela Papa. Micaela. Mike, sa kabila nga ng pangambang hindi pa rin ligtas sa mga gusaling tinibag ng lindol dito sa bayan ng Gihulngan, may ilan na rin tindahan na nagbukas ng kanilang mga pinto kaninang umaga upang magbenta ng pagkain sa mga mamamayan. Hindi magkamayaw ang mga tindera sa dami ng mamimiling dumagsa ngayong umaga. Ito kasi ang unang pagkakataon na magbubukas ang mga tindahan sa bayan buhat ng lumindol noong Lunes. Kaya naman ang mga tao, bulto-bulto kung bumili. Si Alma bumiyahe pa mula Tinayunan para lang makabili. Hindi raw kasi inaabot ang relief goods ang lugar nila. Kaya siya na lang ang kukuha ng pagkain para sa mga kabarangay. Pagkain ng bigas at saka chichirya, yung more than 3,000 ko. Kasi maubusan mo yung pagkain, wala na kami pagkain sa bahay. Noong mga nakalipas na araw, takot ang mga tenderong bumalik sa mga gusali ng pamilihan na nagkabitak-bitak. Kaya ang pagkain ng lahat nakasalalay sa relief goods. Ang problema, ang ibang lugar hirap daw makatanggap ng tulong. Kahit na risgo sa amin, binibinta namin yung mga kakailanganin ng mga tao sa ngayon. Mga noodles, dilata, tsaka rice kahit na mayat-maya tumatakbo kami sa labas. Kahit hindi pa idinideklara ng DPWH na ligtas ang mga gusali dito sa Gihulngan, ang pamilihang bayan nagbukas na ngayong umaga. Sa kabila ng banta ng aftershock at posibilidad na sila mismo maubusan ng pagkain ayon sa mga nagtitinda, nais lang daw nilang makatulong sa kanilang mga kababayan.
At para mapabilis ang serbisyo, nagpresyo na lang daw sila ng halos walang tubo. Presyong wala ng suklian para mabilis ang bentahan. Si Jimmy Memis nagpakatay ng baboy para ibenta ng 150 pesos kada kilo. Wala na rin daw tubuan para lang daw may makain ang mga kababayan bukod sa noodle at delata. Di rin nawawala ang diwa ng Valentine's sa dami ng bulaklak na inilalako sa bangketa. Yun nga lang, napakatumal ng benta. Walang bumili na para ihandog sa Panginoon, yung doon sa simbahan, dadalhin nila doon, ganun. Kasi sa nangyari sa amin, parang yung mga tao na parang nanginginig pa sa takot eh. Ngunit may ibang bilihin din na nagtaas. Mahaba ang pila sa nag-iisang gasolinahan kung saan 60 pesos na ang kada litro ng premium gasoline mula sa dating 59 pesos and 50 cents. Ang gulay naman, nagtaas ng 5 hanggang 10 piso kada kilo kahit lumang stock pa ito. Nagbinta ngayon ng gulay, baka wala kaming pira. Malaking tulong daw ang pagbubukas ng mga tindahan. Huwag lang kakalimutan ang kaligtasan ng lahat. Kapag naubos daw ang supply, dapat bumalik muli sa outdoor evacuation centers ang mga residente. Sarili na nila yun, pero siguro alam din nila na medyo okay na yung store nila. Dahan-dahan na nagbubukas sila, yung mga one story. Pero ang ayaw ko yung mga two story unless there is clearance from the Department of Public Works and Highways. Mike, may masamang balita naman tayo. Ayon sa pamahalaang panlunsod, umakyat na sa 35 ang bilang ng patay sa lindol dito sa bayan ng Gihulngan. Batay nga dun sa pinakahuling search and retrieval operations, 3 katawan ang nakuha sa barangay Mabunga habang isa naman sa barangay Binubukan, parehong dahil sa landslide. At dahil wala ng pag-ulan at kaunti o mahina na lang ang aftershocks ngayong araw, tumulak na ang ilang rescue team sa na-landslide na bahagi ng barangay Planas kung saan 3 katawan ang nakuha. Mike? Hanggang sa ngayon, Micaela, may nararamdaman pa rin na aftershock dyan? Mike, sa araw na ito ay may naramdaman ako personally na iisang aftershock. Ay kung may iba namang aftershock, posibleng napakahina na para maramdaman namin. Kahit ngayong isang naramdaman namin kaninang umaga, ay bahagyan napakahina na, napakalayo dun sa malalakas na aftershocks na naramdaman namin nung Tuesday, kung saan mapapaluhod ka talaga sa lupa at makikita mong umiikot yung paligid mo. Kaya sa ngayon, masasabi natin humina na at kaunti na itong mga aftershocks, Mike. At masasabi ba natin na hindi na apektado gano'n yung mga kababayan natin dyan pag mayroong mga ganyang mga katiting lang na mga aftershock tulad ng naramdaman mo kanina, Micaela? Tama yan, Mike. Yung mga tao dito, bagamat may takot pa rin na posibleng maulit yung pinsala na nangyari noong Lunes, sa ngayon, medyo kalmado na sila pag nangyayari itong mga aftershocks na ito. Lahat ng tao alam na kung ano yung gagawin nila, na lalabas nga sila mula sa mga gusali, dadapa, at kitang-kita mo na kalmado na sila at alam na nila kung paano haharapin itong sitwasyon, Mike. Maraming salamat, Micaela Papa.